Kinabahan si Bebang sa naisip niya. Oh my God, eto na ba yun? Sasabihin niya ba na gusto niya ako? Oh my God, hindi ako ready. Ganun ba ako kaganda, Lord? Medyo natawa siya sa sarili. Pero naging seryoso muli siya nang napansin niya na seryoso pa din ang mukha ni Scott. Bebang, when we met at the restaurant, hindi yun coincidence. Pinahanap talaga kita at ang pamilya mo. Ha? Anong ibig sabihin mo, sir? Anong pinahanap? Naguguluhan na tanong ni Bebang. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay naisip niya na sindikato ang boss niya. Naku sir, wala po kaming ginagawang masama, promise. Wali lang po talaga yung jokes namin ng pamilya ko pero yun lang po yung masamang nagawa namin sa buong buhay namin. Napakunot ng noo si Scott. Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa sinasabi ni Bebang. Anong sinasabi mo, Bebang? Sir, hindi po ba ito yung napapanood ko ng mga sindikatong nagpapahanap ng pamilya tapos kikidnapin? Naku sir, mahirap lang po kami. Napatawa naman si Scott. Bebang, calm down. Hindi kami sindikato, okay? Napabuntong hininga naman si Bebang. Naisip niya, hay nako Bebang, kung ano-ano kasing napapanood mo eh. Muli namang naging seryoso ang mukha ni Scott. Bebang, this is about your father. He's dead. Napatulala si Bebang sa sinabi ng boss niya. Sobrang naguguluhan siya. Sobrang daming katanungan ang gumugulo sa isip niya ngayon. Napansin naman ito ni Scott kaya nagsalita siya muli. I know you're wondering bakit kilala ko ang tatay mo at alam kong patay na siya. Your father was our family's driver. Napaiyak si Bebang. Kahit na iniwan sila ng tatay niya, ay ama niya pa din yun at umaasa pa din siyang mabubuo ang pamilya nila. Pero ngayong wala na ang tatay niya ay hindi na mangyayari yun. Anong nangyari? Paano siya namatay? Tanong niya. Umiwas ng tingin si Scott sabay sabing, I'm sorry, it was all my fault. Sinundo niya ako one night sa isang bar. Lasing na lasing ako nun. And then, when we're at the car, inaago ko sa kanyang manibela dahil gusto kong bumalik ng bar. And then, sa pag-aagawan namin, we got hit by a big truck. I'm sorry, Bebang. Kung hindi lang ako naglasing nung gabing yun, ay buhay pa sana ang tatay mo. So yung kondo, bayad utang mo lang yun sa buhay ng tatay ko? Lahat ng kabutihang ginawa mo para sa akin? Kapalit ng buhay ng tatay ko? Ganun ba yun, sir? No, of course not. Hindi ko gustong mawala ang tatay mo, Bebang. Nagsilbing aral sa akin ang gabing yun. Buhat nun, mas naging better ako. Hinanap ko kayo para ibigay ang balita at kahit papano makatulong mapabuti ang buhay niyo. Sir, sorry, kailangan ko munang umalis. Isang malaking balita ang pagkamatay ng tatay niya at hindi alam ni Bebang kung paano niya sasabihin sa nanay niya. Umalis siya sa opisina ni Scott na umiiyak. Kinuha niya ang bag at hindi na tinapos ang trabaho nung araw na yun. Nung gabi ay tinawagan niya din ang nanay niya para sabihin ang masamang balita. Hindi maganda ang pagtanggap ng kanyang ina. Madami din itong katanungan ngunit si Scott lamang ang makakasagot ng lahat ng yun. Hindi alam ni Bebang kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Nadidisappoint siya nang maisip na ang mga kabutihan na pinakita ng lalaki ay dahil lamang sinisisi nito ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang ama at hindi dahil sa may gusto siya dito. Pero pilit niyang tinatanggal sa isip ang nararamdaman na yun sapagkat hindi niya dapat naiisip ang mga yon gayong namatay ang kanyang ama. Ilang araw din nag-absent si Bebang at ito'y naintindihan naman ng kumpanya kaya hinayaan muna siyang magdalamhati. Pagpasok sa office ay tinanong niya kay Scott kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Hinatid naman siya nito sa puntod kung saan siya inilibing. Tay, ang corny mo kasi eh. Kaya yan tuloy, kinuha ka na ni Big Brother. Pagbibiro na may halong luha na sabi ni Bebang sa harap ng puntod ng tatay niya. Binigyan siya ng tissue ni Scott. Namangha si Scott kay Bebang. Alam niyang iniwan sila ng tatay nito ngunit hindi man lang niya ito nakitaan ng galit. Pasensya ka na pala dun sa inasal ko nung nakaraan, sir ha.
Nabigla kasi ako sa binalita mo. It's okay. Ako dapat ang mag-sorry sa inyo. Nagsalita si Bebang. Wala namang may gusto sa nangyari, sir. Saka, mas lalo kaming hindi makaka-move on ng pamilya ko kung maninisi lang kami ng ibang tao sa nangyari. Napatingin si Scott kay Bebang. Pinapahanga siya nito. Sobrang mabuti ng puso niya. Hindi niya maisip kung paano siya nagawang mapatawad nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Habang nakatitig siya sa luwaang mukha ni Bebang, ay napansin niyang napakaganda nito. Muntik niyang ilapit ang mukha niya kay Bebang nang biglang napansin niyang umaambon na. Sumilong muna sila sa isang puno sapagkat wala silang dalang payong. Naku sir, nabasa ka patuloy. It's okay, sabi naman ni Scott. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Nagkakadikit na ang kanilang mga braso. Sa tuwing nagkakadikit sila ay may nararamdaman si Bebang na tila nakukuryente siya. Naisip niya na may spark sila ng lalaki. Napatawa naman siya nang maisip niya yun. What's funny? Tanong naman ni Scott nang napansin niya na nakangiti si Bebang. Wala po sir. Tumila ang ulan ngunit hindi na sila bumalik sa office sapagkat basa ang kanilang mga damit. Nagbrisinta si Scott na tumuloy muna sila sa kondo nito upang magpalit ng damit. Nang dumating sila sa kondo ng lalaki, ay binigyan siya nito ng damit pambabae. Parang nakaramdam ng selos si Bebang. Naisip niya, madami siguro siyang babaeng pinupunta dito kaya may mga damit siyang pambabae. Bigla namang nagsalita si Scott. Kasya ba sa'yo yung damit ng ate ko? If you want, meron pa siyang ibang damit dito. Napabuntong hininga naman si Bebang. Ate niya lang pala. Hi Bebang, kung ano-ano kasing iniisip mo eh. Sinagot niya si Scott. Yes sir, kasya naman. Thank you. Nang napatingin siya kay Scott, ay nakatopless na ito at nagpapalit na din. Bigla siyang namula. Napansin niya na may abs ito at parang pang model ang katawan. Grabe yung pandesal, mas malaki pa sa nabibili ko sa bakery namin. Nasambit ni Bebang sa sarili. Tinanong naman siya ni Scott nang matapos itong magbihis. Are you ready to go, Bebang? Yes sir, sabi ni Bebang at pinunasan niya ang labi nang napansin niyang may tumulong laway. Lumabas sila sa kondo ni Scott at sumakay ng elevator. Ngunit bago pa man makarating sa baba ay biglang tumigil ito. Pinindot ni Scott ang emergency button, ngunit walang sumasagot. I think we're stuck, Bebang. Ito lang ang nasabi ni Scott. At dito na nga nagtatapos ang isa na namang episode ng ating storya. Muli, mag-like, subscribe at ihit ang notification bell para updated kayo sa kwento ng ating mga bida. Salamat!